Hello, good morning and assalamualaikum mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin, Duterte na naman ngayon ang ginagamit ni Bongbong Marcos para panglihis ng isyo ng gabundok na basura na nabalita na internasyonal. Kung gaano kadugyot ang administrasyon ni Bongbong Marcos, tas ngayon gagamitin naman la Duterte. Si Tatay Digong pa talaga ha. So ano yon? O balita dyan ng Abante, BBM pinatutuhanan mga kondisyong hiningi ni Digong kapalit ang suporta really. Kailan ba sumuporta si Duterte kay Marcos Jr. in the first place? Noong 2016 presidential election na pabalik-balik si Bongbong Marcos or nakiusap pa nga nakunin siya ni Duterte bilang running mate. Pero hindi siya kinuha inayawan dahil alam ni dating Pangulong Duterte o Mayor Rodrigo Roa Duterte na according sa kanya, adik si Bongbong Marcos nagkukukaina, naghihiruin. Kaya ayaw niya. Tapos nung umupo na si Duterte bilang presidente, di ba di umano, sabi niya ay nakiusap din si Lisa Marcos na kung pwede kunin si Bongbong Marcos at iupo bilang Agriculture Secretary. Ayan. Kaya sila ngayon, nung umupo si Bongbong Marcos, Presidente rumisbak pinakulong si Duterte sa The Hague, Netherlands sa ICC. Talaga, kinumpirma pa. Ang kapal ng mukha, no? Isinuka ka ni Duterte, oy. Sinabi pa nga ni Duterte, mayroong isang kandidato dyan na pagka-presidente na nagkukok. So sabi ni Bongbong Marcos dito, kasi panglihis to sa isyo ha, ng gabundok na basura ngayon at isyo. Tapos mangungutang siya ngayon ng 3.3 trillion pesos si Bongbong Marcos for 2027. Ay, nako. So, kinumpirma daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ibinunyag ng kanyang anak na si Sandro Marcos na mga hininging kondisyon ni Duterte, kondisyon ng Duterte administration kapalit ng pag-endorso sa kanya noong 2022 presidential election para hindi mapahiya naman ang anak ni Bongbong Marcos. Kaya, siyempre, kahit mali, kahit sinungaling, ipaglaban. Kasi sinungaling din naman ang tatay eh. So, sinungaling din ang anak. Kawatan ang tatay, kawatan din ang anak. Ganon din si Sandro. Puro kawatan, tatlong Ferdinand. Kawatan. Ferdinand Marcos Sr., Ferdinand Marcos Jr., at Ferdinand Sandro Marcos. Taray, talaga naman, no? Ayon kay Palace Press Secretary, si Impacta Claire Castro nagsabi, alam na. Aso to eh. Nakausap nito ang Pangulo nitong Lunes at sinabi ng Pangulo na maayos nitong pinalaki ang mga anak at hindi aniya nagsisinungaling ang kongresista. Really? So yung 15 billion na allocation or allocable ni Sandro Marcos, paano yon? Na nagalit pa di umano according to Martin Romualdez dahil ba't ganun lang yung kaniyang budget allocable or allocation. 15 billion, tas ka Martin Romualdez, 14 billion. Ahead pa si Sandro ng 1 billion. Ganun kasugapa eh. Pinalaki ng maayos, hindi. Pinalaking kawatan si Sandro Marcos ni Bongbong dahil ganun din si Bongbong eh. Pinalaki din ni Marcos Sr. bilang isang magnanakaw, tinitrain. Tapos pinalaki din, taga-singhot ng ipinagbabawal na gamot. Pinalaking walang hiya. Yan ang litera. Walang hiyang kawatan sa kaban ng bayan. Hindi nagsisinungaling. Yung tatay nga ay sinungaling, si Marcos Jr. Yung anak pa kaya ang hindi sinungaling,
Maiksi lamang aniya ang naging sagot ng Pangulo na nagpapatunay sa sinabi ni Congressman Sandro. Actually, tinanong ko rin mismo ang Pangulo kanina at sinabi niya sa akin na he raised his kids. Ayan na nga, hindi daw nag-ano. So yun ang binigay ng mensahe ng Pangulo, sabi ni Impacta Claire Castro. Kabilang umano sa hininging kondisyon ng na mga nakausap na opisyal mula sa dating administrasyon ay ang pagtalaga ng mga opisyal ng gobyerno na ang pipili ay ang dating administration. May nangyari bang ganun? Wala naman Kung sa administrasyon nga ni Duterte kahit si Pulong hindi nga nagiging speaker. Wala. Si BP Sara, nag-ano ba kay Bongbong Marcos na kailangan yung dating administrasyon o hindi na kailangan dating administrasyon? Si Inday Sara na lang. Pinangakuan ni Bongbong Marcos pabalik-balik, pumunta pa ng Cebu. Pinuntahan si Sara doon, kinorner nila doon. Anong pangako doon? Sabi ni BP Sara, sa kanya ila ibigay ang DND, Department of National Defense. Kasi gusto ni BP Sara, ni Inday Sara, na puksain talaga yung mga makakaliwang grupong komunistang terorista at gusto niyang wakasan iyon. At ang sinabi pa niya, na uuwi siya, mag-uwian siya mula Manila, Davao. Pinangako ni Bongbong Marcos, binigay ba? Nung una, oo, mga isang buwan siguro yun. Pero kalaunan, wala na, yung pauwi-uwi. Kaya si BP Sara at ang kanyang pamilya at asawa nag-decide na doon natitira sa Metro Manila para magampanan ang trabaho niya. At ang pangalawa, yung DND, Department of National Defense, binigay ba ni Bongbong? Kay Sara hindi. Kay Gibo Teodoro niya binigay. At si Inday Sara nilagay doon bilang DepEd Secretary. Di ba? So wala. So sabi pa dito, pero hindi ito pinagbigyan ng Pangulo na maupo na ito sa pwesto na naging dahilan ng pagkawatak-watak ng unit team na pinagtambalan ni Vice President Sara Duterte. Sabi ang balita ito ng Abantihan ni Eileen Taliping. Hindi yun, ang sinabi ni BP Sara. Ang kanilang unang usapan ay lahat ng mga major infrastructure na nagawa na under Duterte administration at hindi na naipatuloy yun dahil nga tapos na sa kanyang 6 years term si dating Pangulong Duterte. Yun ang sinabi mismo ni BP Sara sa kanyang interview Mga major infrastructure. Hindi yung mga gabinete, sinungaling man to, huwag kayo maniwala dyan. O kagaya ng yung subway. Saan yung subway? Wala. Pinangako yun last year, so na ni Bongbong Marcos. Iba na naman pinangako ngayon. Rocket launcher. Ano pa? Ang daming project sa Davao, nakatingga. LRT, yung papuntang Cavite, wala din. Yung extension yun yung tren na mula yun doon sa Metro Manila yata papunta ng Bicol. Yung release, wala. Meron din doon sa amin. Sa Digos, papunta yun ng Tagum. Wala din. Ang daming major infrastructure na hindi ginawa ni Bongbong Marcos sa kanyang administration na link yun sa dating administrasyong Duterte. Dahil ayon kay Aimee, ulit-ulitin natin, walang major infrastructure program si BBM sa kanyang 6 years terms. So ngayon, Duterte ang ginamit ulit panglihis sa isyu sa pagbaha ngayon, matinding pagbaha ng buong Luzon, maraming namatay, maraming natabunan, masangan yan, wala ng kabuhayan, mahal sa buhay, hanap buhay, etc. At most of all, lumubog sa basura ang Metro Manila. Duterte ulit para malihis ang usapan, di ba? Bongga.